Yun na nga mga kababayan, ngayong araw na ito, marami na naman ang pumuputok ang ugat at galit na galit kay Vic Rodriguez, kay Attorney Vic Rodriguez mga kababayan. At marami ang nagsasabi, traidor si Attorney Vic Rodriguez, walang utang na loob dahil matagal daw siyang kasama ni Pangulong Bongbong Marcos dati, bakit binabanatan niya na ngayon? Ang tanong kasi dyan, ano ba ang ginawa sa kanya ng Marcos administration? Di ba tinanggal siya? Kaya hindi natin maaalis kay Attorney Vic Rodriguez na sumama ang loob dahil sa kabila ng mga sakripisyo na ibinigay niya sa pamilya Marcos, yun pa ang igaganti sa kanya. Di ba? At sa bagay, wala naman tayong magagawa dyan kasi ugali naman talaga po nila yan. Kasi isipin nga natin, na si Pastor Apollo Sikipuloy, ang mga Duterte, si BP Sara Duterte, ay tinulungan siya para manalo noong eleksyon. Pero anong ginawa niya? Di ba? Hindi man lang siya tumanaw ng utang na loob, bagkus ang ginanti niya ay yung panggigipit sa mga kaalyado ng mga Duterte katulad ni Pastor Kibuloy at sa mga Duterte mismo. At ngayon nga, bumanat itong si Vic. At yun na nga mga kababayan, siyempre ngayong araw, marami na naman ang pumuputok ang ugat. Marami na naman ang maiinit ang ulo kay Attorney Vic Rodriguez. Dahil si Attorney Vic Rodriguez ay alam naman natin na dating kaalyado ni Pangulong Bongbong Marcos. At siya po ay natanggal sa kanyang trabaho. At ngayon, ang sinasabi ng mga taga-suporta ni Pangulong Bongbong Marcos, itong si Attorney Vic Rodriguez daw ay traidor. Unang-una, ang tanong dito, sino po ba ang traidor? Alam po natin na si Attorney Vic Rodriguez ay matagal na nakatulong, nakaagapay ng pamilya Marcos even noong nagrereklamo or sa kaso na pandaraya umano ni Leni Robredo sa kanya. Kasama na nila yan si Vic Rodriguez. Pero nung nakaupo na, at parang hindi na ata nila kailangan si Vic Rodriguez or iba ang gustong mangyari ni Attorney Vic Rodriguez, parang pinag-initan po siya mga kababayan. At ayun nga, siya po ay natanggal na sa pwesto. Now, ang tanong, sino ba talaga ang walang utang na loob? Kasi sinasabi ng mga supporter ni Pangulong Bongbong Marcos, wala daw utang na loob si Attorney Vic Rodriguez. Papaano magkakautang na loob? Tinanggal nga ho siya, diba? At isipin na lang natin, mga kababayan, kung sino ba talaga ang medyo may pagkawalang utang na loob dito. Dahil itong si Pangulong Bongbong Marcos, di naman lingid sa kaalaman natin na tinulungan yan ng mga Duterte. Niligawan nila si BP Sara Duterte para makatandem. At tinulungan din sila ni Pastor Apollo Sikibuloy para sa kanilang pagkakapanalo. Pero anong ginawa nila doon sa mga tao na yon? Kay Pastor Kibuloy, ginipit nila. At even mga Duterte ay ginigipit nila ngayon, mga kababayan. Kitang-kita naman natin yan diyan sa mga ginagawa nila sa Quadcom, ginagawa nila sa kung saan-saan para siraan ng mga Duterte. At syempre ngayon, gigil na gigil silang lahat sa mga kaalyado ng mga Duterte dahil matatalino, talaga namang mapagkakatiwalaan ng mga kaalyado ng mga Duterte. Tulad na lang ngayon nitong bagong kaalyado ng mga Duterte na walang iba kundi si Attorney Vic Rodriguez. Okay? Si Attorney Vic Rodriguez, mga kababayan, ay alam naman natin na noon pa bumabanat na yan sa gobyerno ni Marcos at marami siyang nalalaman sa gobyerno ni Marcos at ito ay maaaring maging armas niya sa mga susunod na panahon. Okay? Lalo-lalo na siya ay tatakbo sa pagkasenador at eto na nga, bumanat uli itong si Attorney Vic Rodriguez at sa pagkakataong ito, mga kababayan, Quadcom ang binanatan niya. Pag-uusapan po natin yan, mga kababayan, pagkatapos lang nito. Para lagi kang updated. Ako nga pala si Bidaya. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, i-subscribe mo na yan. Ayun na nga mga kababayan. And of course,
Magandang araw, Luzon, Visayas, Mindanao at sa mga kababayan nating OFW at mga immigrants sa iba't ibang panig ng mundo. Magandang araw po sa inyo. Kumusta po kayo at sana lahat po tayo nakakaraos sa pang-araw-araw nating pangangailangan. Although medyo masalimuot ang ating buhay dito sa Pilipinas ngayon, pero ako, pinapanalangin ko na lahat po tayo nakakasurvive sa pang-araw-araw nating pangangailangan. At pasasaan po at matatapos din ang lahat ng mga paghihirap pag nakapili tayo ng mga matitino na maglilingkod at tutulong sa atin para itaguyod ang ating buhay at itaguyod ang ating bansang Pilipinas. So now, mga kababayan, balikan po natin itong pinag-uusapan natin kanina na si Attorney Vic Rodriguez. Okay? Si Attorney Vic Rodriguez po ay kandidato sa pagka-senador. Alam naman natin yan. At syempre, itong si Vic Rodriguez ay isa rin mga kababayan sa miyembro ng Maisog, okay? Kung matatandaan natin, yung Maisog mga kababayan ay sa tuwing mayroong maisog sa isang lugar, present yan si Attorney Vic Rodriguez at nagpapahayag ng kanyang saloobin patungkol sa mga nangyayaring kaganapan sa ating lipunan na of course, sigurado ako na may kinalaman sa ating pang-araw-araw na buhay, no? At una na si Vic Rodriguez, si Attorney Vic Rodriguez mga kababayan, ay kaalyado nga yan ng mga Marcos at talaga namang malaki ang sinakripisyo niya sa mga Marcos. Although siguro, binabayaran siya ng mga Marcos bilang abogado, but more than that mga kababayan, more than the bayad na ibinibigay sa kanya, ay yung loyalty niya sa mga Marcos. Pero, despite of loyalty na ibinigay niya sa mga Marcos, parang nawalan ng halaga yung kaniyang mga sakripisyo na itinulong niya noong mga panahon na nasa kampo pa siya ng mga Marcos. At ngayon nga, mga kababayan, itong mga kaalyado or mga kakampi or supporter ni Pangulong Bongbong Marcos ay galit na dito kay Attorney Vic Rodriguez. Sinasabihan siyang traitor porque tinanggal daw, nagsasalita niya ng ganyan. Abay, natural po, mga kababayan. Natural po, mga kababayan. Kung ikaw ay bibigyan ng sama ng loob, abay, hindi naman yan basta-basta mawawala sa sistema mo eh. 'Di ba? Pag ikaw ay napahiya, pag ikaw ay tinanggal ng walang matinong rason, I can't speak for Attorney Vic Rodriguez, no? Ang pag-uusapan lang natin dito ay yung nakikita natin sa balita, nakikita natin sa social media. At marami na rin pong sinabi si Attorney Vic Rodriguez, ipinagtanggol na niya ang kanyang sarili at criticize na rin niya ang dati niyang sinusuportahan ni sa Pangulong Bongbong Marcos. At ngayon nga, mga kababayan, ay patuloy siya na naninindigan doon sa kanyang mga sinabi. Oo, alam natin na siya po ay dating taga-suporta ni Pangulong Bongbong Marcos, pero the fact na ikaw ay tinanggalan na ng karapatan para makasama ng kanilang grupo or ng kanilang administrasyon, ay wala ka na po magagawa doon, kundi ikaw, gumawa ka rin ng sarili mong kapamaraanan para ikaw ay makasurvive. Makasurvive sa iba't ibang aspeto ng buhay. Makasurvive sa pang-araw-araw na pamumuhay para sa pamilya, at makasurvive sa iyong adhikain na para matulungan ang ating bayan, ang ating mamamayang Pilipino sa pamamagitan ng pagpasok sa politika. At ito na nga, ang ginagawa ni Attorney Vic Rodriguez, siya ay tatakbo bilang senador ng Pilipinas at alam ko, kaalyado to ng mga Duterte. At kung hindi ako nagkakamali, mga kababayan, itinaas ni Pangulong Duterte ang kanyang kamay one time doon sa filing of Certificate of Candidacy diyan sa Manila Hotel. Pero hindi ata sa Manila Hotel itinaas ang kanyang kamay, kundi sa isang tagong lugar kung saan sila na po ang nandun. At kasama din po dyan na itinaas niyang kamay si Madam Moca na tumatakbo dyan sa 3rd District ng Maynila. Iboto po natin yan, si Madam Moca, kasi maraming nalalaman yan sa gobyerno, sa pamamalakad sa gobyerno, at yung mga lalapitan sa gobyerno. At of course, si Kong Dante Marcoleta, isa rin sa mga itinaas niya ang kamay noong panahon ng filing of candidacy diyan sa Manila Hotel.
At ngayon nga, mga kababayan, mayroong bagong bulalas itong si Attorney Vic Rodriguez laban dyan sa mga pinagagawa ng Quadcom. Alam naman natin, mga kababayan, I know that they are doing hearing in aid of legislation. But ngayon, mga kababayan, nakikita naman natin na parang hindi naman po in aid of legislation ang ginagawa nila, kundi ang pagpapahina, paninira at pagpapabagsak sa mga Duterte. Kasi wala naman silang ibang iniimbestigahan kundi yung mga Duterte. May mga issue pa po na napakalalaki na hindi naiimbestigahan katulad ng di umano, ay yung pagkakasangkot ni Speaker Romualdez diyan sa Okada. At syempre, mga kababayan, itong sinasabing flood control projects na hindi naman naramdaman ng bagyo, dapat po yun imbestigahan, di ba? Dahil bilyong-bilyong pondo po ang nawawala dahil doon po sa flood control projects na yon. Pero kung mapapansin natin, wala po silang iniimbestigahan kundi yung mga issue na may kaugnayan sa mga Duterte. Bakit kamo? Dahil ito ay two birds and one stone, no? Kumbaga, double whammy ito mga kababayan. Nasisira na nila ang mga Duterte, nagkakaroon pa sila ng pagkakataon para sumikat at para pag-usapan ng kanilang pangalan dahil sa pamamagitan ng kanilang mga hearing-hearing na yan. Pero kung makikita po natin, mga kababayan, ang halatang-halata naman na ang purpose nila ay talagang hiyain at pabagsakin ng mga Duterte. Pero ako naniniwala ako na hindi nila kaya ang mga Duterte, mga kababayan. Ano? Dahil nakita naman natin, yung pagdinig sa Senado, yung pagdinig sa Kongreso, ay hindi naman nila na-control si PRRD. Ganun po kasi, mga kababayan, pag wala kang alam at sinabatan ka na ng may alam, mawawala ka na sa hulog at hindi mo na alam mo sasabihin mo. Si Pangulong Duterte, nagmula yan sa pagiging ordinaryong tao, ordinaryong Pilipino, naging mayor, naging congressman, naging piskal at naging presidente ng Pilipinas. So, ibig sabihin, mga kababayan, pinanggalingan or naranasan ni PRRD ang lahat ng stages ng buhay na po pwedeng madaanan ng isang ordinaryong Pilipino. From ordinary Filipino citizen to the president. So, ibig sabihin, mga kababayan, ang experience ni PRRD ngayon sa mga pagkakataong ito ay hindi matatawaran. Experience at yung mga naiambag niya sa ating bansang Pilipinas, hindi po matatawaran yan. Huwag na po tayong magmaang-maangan. Kahit sabihin pa ng mga anti-Duterte na wala siyang nagawa, tayo na mga neutral, yung mga neutral at tayo na mga sumusuporta sa mga Duterte, alam natin kung ano ang nagawa nila para sa bansang Pilipinas. Kaya nga, ako natatawa na lang ako doon sa pagbabaliktad nila ng mga issue. Dinadivert nila ang issue kung saan-saan para mapag-usapan ang mga Duterte lang. Wala naman kasing pag-uusapan sa administrasyon nila. Kasi ano pa pag-uusapan natin dyan? Nagtatanong nga kung anong gagawin sa bagyo. So, ibig sabihin mga kababayan, hindi nila kayang harapin ang mga problema na dumadaan sa ating bansa. Bagyo pa lang to, disaster pa lang po ito. Paano po kaya? Kung sa pagkakataong ito, ngayon dumapo sa atin yung pandemya na COVID-19, wala na. Dahil doon sa bagyo pa nga lang, na taon-taon nating nararanasan dito sa Pilipinas. So, ibig sabihin, may idea na dapat tayo kung paano maiiwasan, kung paano maaampat ang pagkamatay ng mga tao. Wala po tayong nagagawa. Yun pa kaya, nabibihirang mangyari sa atin. Nakukuha po natin yung ating sinasabi. Kasi, nung panahon ni Pangulong Duterte, mga kababayan, marami po ang nangyari. Meron pang may Marawi, sunod-sunod na lindol, may bombahan pang nangyayari, may COVID-19, pero nalagpasan po nating lahat yan. Dahil, yung mga nasa gobyerno, alam nila ang gagawin nila. Hindi ho ba? Ngayon, sa kabila ng mga nagawang yon ni Pangulong Duterte, siya po ngayon ay nakasalang sa hot seat. Okay? Yung mga ICC and all that. Hindi po pwede yun Kumbaga, maraming legal requirements po ang kailangan para si Pangulong Duterte ay maipakulong ninyo. It's either aminin niya, sabihin niya yung mga pangalan ng kanyang pinatay, or
kayo mag-imbestiga mismo, kumalap kayo ng ebidensya at maghanap-hanapin nyo yung taong pinatay ni Pangulong Duterte. Kasi, naloloko kayo ni Pangulong Duterte. Umaamin siya pero pinapaliwanag niya. So, ano yung sinasabing legal requirements mga kababayan? Oo, si Pangulong Duterte, sinasabi nga nila na nagkaroon ng extrajudicial confession. Kahit si Pangulong Duterte, aminin niya yan na meron siyang pinatay. So long as wala siyang binabanggit na pangalan at hindi niya tinuturo kung nasaan yung mga pinatay niya yan, hindi po yan tatayo sa korte. Yun ang tinatawag ng mga legal requirements, yung ebidensya. Ano pangalan? Nasaan yung mga bangkay? Pagka wala yun, wala pong kaso na magaganap. Walang Duterte na makukulong. Pero yun po ang pinagpipilitan nila kahit napakalamya ng mga ebidensya nila. Kaya nga, marami po ang mga abogado na magagaling nagsasalita tungkol dito na dapat hindi po ito nangyayari diyan sa Kongreso. Biruin mo, 4 na komite nagsama-sama, kaya nga tinawag silang Quadcom, mga kababayan, para tugisin or usigin ang isang presidente na mas may pinakamarami iniambag sa Pilipinas. Doon tayo nakakahiya, mga kababayan. At ngayon nga, si Attorney Vic Rodriguez, mga kababayan, sa mga nagsasalita at bumibira, kumukontra dito sa mga ginagawa ng Quadcom. Okay? Dahil ito si Attorney Vic Rodriguez, kaya nga tinawag siyang attorney dahil abogado. So, sinasabi ng mga supporter ni Pangulong Bongbong Marcos na wala daw alam si Attorney Vic sa rule of law. Pero nung tiningnan ko yung mga profile nila, mga kababayan, mga trolls pala. Walang friend. Oo. 'Di ba? So, papaano mo malalaman na walang alam sa rule of law ang isang abogado na ikaw nga mismo hindi mo kayang panindigan ng sarili mo, nagtatago ka sa picture ng ibang picture, di ba? So, ibig sabihin, si Attorney Vic Rodriguez, hindi yan papasa sa pagkakaabogado kung walang alam yan. Oo. Kaya natatawa na lang ako dito sa mga nagpupumili talaga Nagpupumilit na maipasok or maging relevant sa kanilang propaganda sa mga nangyayari. Wala na kayong magagawa. Ang atupagin nyo, tulungan nyo yung idol nyo para magkaroon naman ng proyekto na magkakaroon ng impact sa ating bansa. Oo, sa mga Pilipino. Wala na kayong ibang ginawa kundi gurgurin or parusahan yung mga kumukontra dyan sa inyo. Katulad ng mga sinususpendin yung mga congressman, mga politiko. Di ba? Pag-usig nyo doon sa mga tao na nagkikriticize sa inyo. Tama ho ba yun? Sa panahon ni Pangulong Duterte, ni isa, wala siyang inusig. Kahit araw-araw siyang binabanatan, kahit araw-araw siyang minumura, kahit araw-araw kung ano-ano tinatawag sa kanya, wala siyang kinasuhan. Ngayon na lang niya kakasuhan si Trillanes dahil sumusobra na, mga kababayan. Hindi na tama Nawawala na sa katinuan ng pag-iisip. Dahil kung patuloy niyang gagawin yan, ang isang bagay o isang salita na paulit-ulit na naririnig ng isang tao ay nagiging totoo sa kanyang paniniwala. Kaya dapat ngayon, masampulan na talaga si Trillanes at makasuhan na. At hindi biro ang isasampang kaso sa kanya ng mga Duterte. Lahat po yan ng mga Duterte, pati yung asawa ni VP Sara Duterte, magkakaso sa kanya. So, it's time. It's time to teach him a lesson. Kasi sobra na po, mga kababayan. Oo. Ibang klase na ang pagiging ibang klase na ang puot na nagdadrive sa pagkatao ni Tonio Trillanes. Pero ngayon, mga kababayan, at abangan natin yung mga kaso na ipa-file ng kampo ng mga Duterte kay Trillanes at doon sa mga iba pa, na mga may balak na sumira sa mga Duterte at nagpapakalat ng kasinungalingan sa mga Duterte, you just wait. Okay? And now, mga kababayan, pakinggan po natin ang banat ni Attorney Vic Rodriguez sa Quadcom. Ito na po yan. Wait. Parang wala ata tayong sound. Ayan, walang sound. Ayan, ulitin natin. Walang sound Ito na. Attorney Vic, panatan mo na yan. Dito si Attorney Vic, mga kababayan. Interview ng media. I mean, after this, na makakaharap na nila sa former president, hindi kailangan pa magpatuloy ng pagdinig? Unang-una, hindi dapat nagkaroon ng pagdinig.
If they have a case against President Duterte, go file it in the court or in the courts kung marami. Bukas ang ating mga korte. Hindi kinakailangan ng investigation. In aid of what? What is there to legislate? Are they going to introduce a new law? Are they going to amend the Dangerous Drug Act of 2002? Are they going to introduce something new? Kasi kung wala, malinaw na ito ay clear case of political persecution. And what will they get now that the former president will be facing them? Oh, yan naman ang hinaantay nila, square off. At sasagutin sila ni Pangulong Duterte. And President Duterte is ready. Thank you, Atty. Baka may gusto kayo dagdag. Thank you. Thank you po. Attorney, lagyan sa PCXL, ano ang senaryo makikita nyo? For the first time, tumating na rin si dating Pangulong Rodrigo Duterte dito sa Kamara. Ano ang makikita nyo? Well, President Duterte is here to satisfy the cry for his blood. At ayan, binibigay niya yung kanyang sarili at sasailalim doon sa tinatawag nilang Quadcom investigation. But again, what is there to investigate? This is a clear case of waste of taxpayers' money. Kung may kaso ka kay Pangulong Duterte, sampa mo, hindi mo kailangan mag-imbestiga. Anyway, if they find any faults in the drug war of President Duterte, hindi naman sila magpo-prosecute. They will make a recommendation to the Department of Justice, probably to the Ombudsman. Hindi sila. So why don't they just let the Department of Justice and the Ombudsman do their work? May trabaho itong mga ito at mandato nila ito, hindi Kongreso ito. Attorney, kanang gastos naman ito? Itong ginamit sarili ni Jules Saban, ni dating Pangulong Duterte? O Ang alin? ito yung galing Davao, papunta to biyahe? Hindi impulsan yan. Hindi naman siya binigyan ng pamasahe ng Quadcom eh. Sa bilyon-bilyong piso nawawalang pondo. Tapos aabalahin nila yung dating Pangulo. At kung nandito na hanggang umarat, kakansilan nila, and then itutuloy na naman. Pinaglalawa ng dating Pangulo, hindi kagalit ka naman. At dapat umanmak na lahat ng Pilipino. Because this is not the way you treat a former president. Bilang dating executive ni Pangulong Bongbong Marcos, tama ba, narapat sa ganito yung pagkakaroon sa dating Pangulong? Alam mo, ang termino ng isang Pangulo, anim na taon, hindi kahabang buwan. At ako'y naniniwala kung paano mo tratuin ang iyong kapwa-tao, ganun din tayo ang magiging pagtrato sa iyong pagkaba mo sa Kristo. Nakakalungkot dahil nagiging endless cycle of political persecution. Hindi naman dapat. Yung dating Pangulo, nagsilbi na yan. At lahat ng Pangulo, bibigyan na dapat ng assumption na lahat ng desisyon niya was done and made according to his best right during his time of office. So kung 2020 naman lagi ang after the fact, di ba? Ngayon kung sa tingin mo yung mga flaws, i-legislate ka naman. Pero hindi mo dapat i-prosecute ang dating Pangulong Duterte. Okay, maraming salamat. Yes, may tanong. Hanggang-hangga si Pangulong Duterte, kahit sa Senado, hanggang-hangga siya. In fact, ayaw nga niyang matapos yung pagdinig dahil gusto niya magtuloy-tuloy. At kung ano man ang magiging disposisyon ng Quadcom, siguro ang dapat handa na ba sila na maramdaman ang galit ng sambayan ng Pilipinas. Yun! Maraming salamat at magandang umaga. Si Attorney Rodriguez, no? Ayun. Ayun na nga mga kababayan. Parang may boses ba tayo? Parang wala, no? Ayun, meron. Okay? Tama naman yung sinasabi ni Attorney Vic Rodriguez, mga kababayan. Kung may kaso kayo kay PRRD, kung sino man na inuusig nyo diyan sa Kongreso, isampan nyo sa korte, 'di ba? Kasi katulad ng sinabi noong abogado, si Attorney Castillon, na guest natin kagabi sa Banateros Live diyan sa SMNI, marami din siyang sinabi tungkol dito. Napakarami na ng batas, mga kababayan, regarding dito sa pinag-uusapan nila, extrajudicial killings, war on drugs, criminality, murders, and all that. Napakarami na po ng batas. Nag-uumapaw na tayo sa batas, na patungkol po dito. Kaya, ito, naniniwala si Atty. Castillo na hindi na po ito in aid of legislation. Ito ay in aid of persecution. Sabi nga mismo ni Atty. Vic Rodriguez. Kung may kaso kayo
kung may malaking kaso kayo or may ebidensya kayo laban kay Pangulong Duterte, edi isampan nyo sa korte. Ganun lang naman kadali eh. Kaya lang, ang problema dito, pag inisinampan niyan sa korte, wala na silang magagamit para pasikatin ang kanilang pangalan, para sila ay mapag-usapan in aid of the election in 2025, midterm election. So, ang sabi nila, sabi ni Attorney Vic Rodriguez, pinaglaruan si PRRD kasi pinimbitahan nung pumunta si PRRD, kinancel, tapos itinuloy na naman. Pero, niloko man nila si PRRD, mas hindi, mas matindi ang ginawa sa kanila ng PRRD. Naharap-harapan sila na pinapahiya doon mismo sa bahay nila. Dahil alam mo, si PRRD ay napakatalinong tao. Okay? Napakatalinong tao. Hindi siya basta-basta magbibitaw ng mga salita na ikapapahamak niya or hindi siya magbibigay ng ebidensya na ikapapahamak niya at ikapapasok niya sa loob ng kulungan. Now, yun. Tama naman yung sinabi ni Attorney Vic Rodriguez kanina. So, yun ba ang sinasabi nila noong mga supporter ni Pangulong Bongbong Marcos na walang alam sa rule of law? Itong si Attorney Vic Rodriguez. Alam natin na kaya nag-hearing diyan sa Senado, diyan sa Kongreso, in aid of legislation. So, sa tingin nyo, itong ginagawa nila sa mga Duterte, is this still an aid of legislation? Sa tagal na nilang inimbestigahan, yung confidential funds ni VP Sara Duterte, now, may nagawa na ba silang batas patungkol dito? Wala pa. Because they are not doing it for in aid of legislation, but they are doing it to promote themselves, to para magpropaganda at pabagsakin ang mga Duterte. So, magkita-kita po tayo uli mga kababayan sa ating susunod na upload. And again, this is Master Judea saying thank you. God bless you all. And to God be the glory. Magandang araw po sa inyo lahat. Bye-bye.